In this video update lang tayo sa mga kaganapan sa market kasi habang pumapasok ulit ang pera sa spot Bitcoin ETFs, habang whales nag-iipon sa Bitcoin, Ethereum at XRP at habang may mga signals na nagsasabing late stage na ang bear market, hindi pa rin makalipad ng malakas si Bitcoin. Mas nakakagulat pa, gold tumama sa 6-week high, S&P 500 gumawa ng panibagong record. Pero si Bitcoin parang naiwan pa rin sa paligid ng 64,000. At kung interesado ka sa ganitong mga content token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Simulan natin sa pinakamagandang balita para sa Bitcoin bulls. Bumalik ang inflow sa US listed spot Bitcoin ETFs. Itong Wednesday, nakakuha ang spot Bitcoin ETFs ng $244.4 million in net inflows. At hindi lang ito one-day event. Third consecutive day na ito ng inflows at combined nakakuha na sila ng $626 million sa unang 3 araw ng August. Meaning may pera ulit na pumapasok sa ETF channel at kapag ETF channel ang usapan, malaking bagay ito dahil dito kadalasang dumadaan ng institutional access sa Bitcoin. Ang nanguna sa inflows ay BlackRock's iShares Bitcoin Trust ETF o IBIT. Sa loob ng 3-session period, naka-attract ito ng $479 million. Dahil dito, ang cumulative net inflows ng IBIT ay umabot na sa halos $61 billion. Ibig sabihin, kahit marami tayong nakitang pressure nitong mga nakaraang buwan, dominant pa rin ang IBIT bilang isa sa pinaka-importanting vehicles para sa institutional Bitcoin exposure. Pero dito nagiging interesting ang market. Habang may ETF inflows, hindi pa rin sobrang bullish ang sentiment. Bitcoin briefly climbed above 64,000 noong Wednesday. In other words, may inflows, yes. May slight upside, yes. Pero wala pang explosive breakout. Parang may demand, pero kulang pa ang lakas para baguhin ang buong structure. Mas makikita ito sa Crypto Fear and Greed Index. Kahit may ETF inflows at kahit above 64,000 pa rin si Bitcoin, nananatili pa rin ang index sa extreme fear territory with a score of 25, down pa nga from 27 a day earlier. Ibig sabihin, kahit may pumapasok na pera, takot pa rin ang crowd. Hindi pa nagiging confident ang market. Hindi pa ito yung mood na parang lahat gustong humabol. Sa ibang pananaw, bearish ito dahil mahina ang sentiment. Pero sa kabilang banda, minsan mas healthy ang market kapag may inflows habang takot pa rin ang crowd dahil hindi pa siya overheated. Ngayon, hindi lang Bitcoin ETFs ang gumalaw. US-listed spot Ether ETFs also attracted $60.9 million. Second straight day of net inflows, bringing their 2-day total to $114.6 million. Ibig sabihin, kahit mahina ang Ethereum price lately, may konting interest na bumabalik sa ETF side. Pero iba ang nangyari sa XRP ETFs. Nag-record sila ng $3.58 million in net outflows, reducing total net assets to $993.4 million, habang cumulative net inflows ay nasa $1.51 billion. So mixed ang crypto ETF picture. Bitcoin and Ether may inflows, XRP may outflows. Hindi lahat sabay-sabay umaakyat. Ngayon, lipat tayo sa comparison na mas lalo pang nagpapakita kung bakit confusing ang market. Gold, stocks, at Bitcoin. Noong Wednesday, gold ang bida. Tumaas ito ng 2.8% in a day at tumama sa $4,213 per ounce, highest level since June 22. Bakit tumalo ng gold? Malaking factor ang demand mula China. May 14 consecutive days of inflows sa domestic gold-backed ETFs nila at sinabi rin na patuloy ang suporta mula sa People's Bank of China dahil sa tuloy-tuloy na gold purchases. Importante ito dahil gold is behaving like a safe haven asset. Kapag may geopolitical at economic uncertainty, maraming investors ang pumupunta sa gold. Dagdag pa, China's central bank has been buying gold with 82 tons over the 20 months through June. Kapag central bank mismo ang bumibili, nagdadagdag iyon ng credibility at support sa sentiment. Kaya hindi nakakagulat kung bakit naging malakas ang gold. Sa kabilang dako, US stocks also showed strength. Ang S&P 500 index touched a record high above 7,793 before pulling back later in early afternoon trading. At may isa pang interesting metric, 66% ng S&P 500 stocks ay nasa ibabaw ng kanilang 50-day moving average at 57% ang beating the index's standard benchmark tracker.
Ibig sabihin, hindi lang ilang mega cap names ang gumagalaw. May broader participation na rin sa loob ng stock market. Pero si Bitcoin, hindi niya nasabayan ng maayos ang optimism ng gold at equities. Habang gold tumalon at stocks gumawa ng record, Bitcoin remained stuck around 64,000. At ito ang malaking tanong, kung Bitcoin ay risk asset, bakit hindi siya sumasabay sa stocks? Kung Bitcoin ay digital gold, bakit hindi siya sumasabay sa gold? Ang sagot, nasa demand conditions. May analysis na nagsasabing Bitcoin still lacks the necessary impetus for recovery. Ang 64,000 remains a focus sa low time frames. Meaning very important pa rin ito as short-term battleground. Kung hindi niya kaya mag-produce ng stronger rallies mula sa support, patuloy siyang gagawa ng lower highs. Ang lower high ay kapag bawat bounce ay mas mababa kaysa previous bounce. Kapag ganito ang structure, kadalasan sign ito na sellers pa rin ang may control at eventually pwedeng magkaroon ng breakdown deeper into the 58,000 to 66,000 range. Dito mahalagang maintindihan na hindi porke may ETF inflows, automatic na breakout agad. May tatlong prerequisites na binanggit para magkaroon ng durable BTC rebound. Una, kailangan ng sustained inflows sa US spot Bitcoin ETFs. Hindi sapat ang 3-day streak kung pagkatapos ay babalik ulit sa outflows. Kailangan tuloy-tuloy. Pangalawa, kailangan lumamig ang US bond yields. Kapag mataas ang bond yields, mas attractive ang safer fixed income instruments, kaya nahihirapan ang risk assets tulad ni Bitcoin. Pangatlo, kailangan wala munang expected interest rate hikes mula sa Federal Reserve. Kung may fear ng rate hikes, tight ang liquidity at mahirap para sa crypto na gumawa ng sustained uptrend. May isa pang kailangan bumalik sa positive territory, Coinbase Premium. Ito ang difference ng price ng Bitcoin sa Coinbase versus Binance. Simple lang ang interpretation. Kapag positive ang Coinbase Premium, mas malakas ang buying sa US side kung saan maraming institutional at professional investors ang gumagamit. Kapag negative, ibig sabihin mas mahina ang US demand kumpara sa global or Binance activity. At ayon sa mga report, negative ang metric na ito for nearly 80 days. Kaya kahit may ETF inflows, kung Coinbase Premium negative pa rin, ibig sabihin hindi pa buo ang confirmation ng US spot demand. Kaya ang market ngayon parang may dalawang mukha. Sa surface, maganda ang ETF inflow streak, pero sa deeper demand signals may kulang pa rin. Hindi pa fully aligned ang spot demand, bond yields, Fed expectations at Coinbase Premium. Kaya hindi pa makasunod si Bitcoin sa strength ng gold at stocks. Ngayon, dito papasok ang whale accumulation. Ayon sa CryptoQuant, large cryptocurrency holders are accumulating Bitcoin and Ether as valuations approach levels associated with the final stage of a bear market. Ito ang klase ng signal na hindi palaging napapansin ng retail pero importante. Kapag whales nag-iipon habang mahina ang price, ibig sabihin may mga malalaking players na gumagamit ng weakness para dagdagan ng holdings. Sa Bitcoin, whale holdings excluding exchanges and mining pools rose to about 3.06 million BTC, galing 2.87 million BTC noong December 2025. Mas bumilis pa ang accumulation after Bitcoin dropped below 60,000 noong June. So habang takot ang market, habang sentiment nasa extreme fear, at habang maraming retail nag-aalangan, may large holders na nagdadagdag ng Bitcoin. Ano ang ibig sabihin nito? Kapag whales accumulate during price weakness, nababawasan ang available supply sa market. Kung mas maraming coins ang napupunta sa malalaking holders na hindi agad nagbebenta, mas kumukonti ang supply na pwedeng i-dump sa short-term market. Hindi ito automatic pump signal, pero historically, whale accumulation during weakness is often associated with market bottoming behavior. Parang sinasabi ng smart money, hindi pa siguro tapos ang pain, pero interesting na ang price para mag-ipon. Pero kailangan maging balance tayo. Kapag whale balances tumataas, hindi ibig sabihin bukas tataas agad ang price. Whales can accumulate slowly. Minsan weeks or months ang proseso, at habang ginagawa nila iyon, pwede pa ring bumaba ang presyo lalo na kung macro conditions are weak. Pero sa long-term view, mahalaga ito dahil sinasabi nitong hindi lahat umaalis. May malalaking kamay na sumasalo.